Hello! Magandang Saturday po sa inyong lahat. Ito po ang inyong favorite American colony trader na si Sas Rogando. Sasot! Kamusta? Kamusta ang mga gimmick dyan, mga friends? Ay, kagagaling ko lang ng dinner with some Filipinos living here in Beijing. Alam niyo naman. Ayan. Kailangan tayong mag-live hanggang hindi pa po illegal ang makinig sa akin, ang makinig sa isang American colony trader na katulad ko. Sabi ni Nene, ang pretty mo. Hindi pa ako pretty. Baka hindi lang po talaga magaganda ang mga nakapaligid sa inyo. Kaya nasabi niyo, ay, meron dong medyo maitsura. So, pero salamat po, Nene. Hello sa mga watching from Ohio. Hello, girl. Okay, ano pa ba? Sino-sino ba kayo? Ang tagal naman. Ang tagal ng mga sandaling ito. Diba? Bakit tuwing umeeksena ang buhay, ay lalo siyang kumikeme. Anyway, so ayan na nga. Ito na nga, no? So, ang i-discuss natin ngayon ay isang kapanabik na topic. Bakit maagang winawarak si Inday? Ayan. So, hello sa mga NYC. Hukat het yaw, Avariza. Alas hut. Can BBM finish his term? Why not? He's healthy. So, he has the support of a lot of people. Still. So, he certainly, given the numbers, given the his trust rating. Remember guys, GMA had trust ratings na negative for a lot of her term, and she was able to finish her term. So there. Usapan na. Gustong pakinggan ni Jovelyn ang usapang warakan. Bakit, Jovelyn? Naranasan mo na bang mawarak? Sabi ni Jay, di nila kaya si Inday, lalong lumalakas pag inaapi. Kaya nga natin pag-uusapan kung bakit maagang winawarak si Inday. Can you imagine? After first year, winawarak na si Inday. Diba? Parang nakalimutan na yung parang nakalimutan na nila nung 2021 ay nagkakandara pa silang maging team, maging parte ng unity dahil napaka-strong ng BBM Inday tandem. Hello. Ang taray doon ng pilik mata. At least dapat kahit pilik mata man lang no maganda tayo. Sabi ni Patrick Bocon na binay nga. Actually, mas malala itong kay Inday, no? Hindi lang siya binibinay, kinokorona pa siya at Dino Duterte. Lahat na, girl, nalanasan ni Inday. Hi, Evelyn! Pang spy talagang aurahan. Alam niyo naman, di ba? Girls, kita niyo na bago na yung nails ko. Can you imagine? Pag titingnan niyo yung iba kong video, ang pangit ng kuko ko. Alam niyo kung bakit? Dumating ako dito sa China when did I arrive in China? I think last week of August. Last week of August pa. Yes, last week of August. Tapos, yung manicure ko pa ng July. Tapos, girl, talagang yung manicure na yun, yung mga tipong baku ng ganyan, hanggang inabot ako hanggang November. So, nakikita mo pa talaga yung traces ng mga manicure ko noon. Syempre, kailangan mo mag-ipon, no? Para sa mga ganitong kapritsyohan sa buhay. So, ngayon lang ako November nakapag-ipon for that. So,
Pagpasensyahan nyo na, no? Kung finiflex ko ngayon ang aking kuko dahil bagong manicure. Hello sa mga nasa KSA. Hello, Cara Fael. Hello sa mga nasa Malta, Europe. Sana push ni Inday ang parliamentary type na federalism para naman umayos ang system natin. Ewan ko kung gusto pa ni Inday. Ewan ko ba kung anong gusto niya, no? Hindi naman kami close. Actually, wala naman akong kaklose sa politiko. To be honest. Hello sa mga nasa DC at mga nasa Oman, mga nasa Bilby, Canada, at mga nasa Milan, Italy. Ayan. So, alam niyo naman, Diyos ko, nasa gimikan pa atang ibang mga kasama natin. Sabi ni Jeff, anong oras ba Miss Universe? At kanina pa kayo sabi ng Miss Universe. Hello sa mga nasa Sampaloc, Manila, at mga nasa Toronto, Canada, at Cebu. Ay, may nagme-message sa akin. Gwapo kaya ito nagme-message sa akin. Gwapo ka kaya, kuya? Sandali lang guys ha, may nag-message sa akin. So, titignan ko kung gwapo ito. So, let's see. Ay, bakit? Ay, in fairness to the fair, no? Sabi ni 9 a.m. PH time, so 9 a.m. din dito kasi pareho tayo ng what's this time zone. Tumawag si Romualdez. Anong sabi niya? Hi! Yan gusto kay Sassy, straightforward. Hello sa mga nasa Sydney. Okay. Hello. Okay, so, eto na. Ito na ang ating kaganapan. Hello sa mga nasa Malaybalay, Bukidnon, at Ilocos Norte. At, nanonood kong taga Ilocos Norte, hindi ka ba galit sa akin? Charot. Konbawa, Maria. So, nasa Japan ka, Maria, I'm pretty sure. Okay. So, pag-uusapan na natin kung bakit ang agang winawarak ni Inday. Alam niyo naman, pagwarakan is game na game ang marami sa inyo, no? Okay. Siyempre, hello sa mga nasa Thailand, Swadikap. Hello sa mga nasa Saudi. So, ito na. Can Sarah survive her term? Yes, of course. So, ito na. Okay? Ito na ang eksena. Siyempre, ang relatable sa inyong nangyari is yung nangyari kay Jejo Marbinay, di ba? Pagkatapos manalo ni Jejo Marbinay is winarak-warak na talaga siya kaagad. Hindi ba? As in, winarak-warak na siya. So, ipapakita ko sa inyo yung botong natanggap noon ni Jejo Marbinay. So, kung makikita nyo, ito yung resulta noon. Okay? So, si Jejo Marbinay ay may 41.65% of the vote or 14 million. So, 14 million, ang kalaban niya is si Mar na may 13 million. So, 14 million si Jejo Marbinay. So, si Jejo Marbinay, 14 million. Hindi ba? So, ngayon, alam niyo naman kung ilan yung nakuha ni Inday Sara na boto. Hindi ba mga mare, di ba? So, kung si Binay ay may 14 million, si Inday Sara ay may 32 million. Okay, 32 million. Papakita ko sa inyo para winner. Okay. So, meron siyang 32 million, si Inday 32 million. Ngayon, ang arithmetic niyan, mga friends. Okay. Ang arithmetic niyan ay pwede nating sabihin na kita nyo kung papakita ko sa inyo kung ano yung what's this? Kung ano yung
breakdown ng boto ni Inday. Okay. So, ito yung breakdown ng boto ni Inday. Kita nyo yan? So, Duterte, lahat ng blue yan, Duterte. Okay? So, tinan mo, Metro Manila is Duterte. At sumunod sa kanya si Pangilinan. Yun lang yung kay Pangilinan. Ayan yung kay Soto. So, titingnan nyo yan ha. Tapos tingnan nyo yung kay BBM. So, ito yung kay BBM. Diba? Of course, almost similar, diba? Pero pag nakita mo, may Lenny doon. Diba? Diba? Pink. Tapos nakita nyo yon, diba? Lenny rin yon. Pero pag nakita nyo dito, si Inday talaga malakas. Okay? Malakas talaga si si Ateng. Oh, sobrang lakas. Blue. Blue pa sa blue. Okay. So, nakita nyo na kung bakit hindi lang, Rashid, when you analyze, kasi ang geopolitics, okay? Ang geopolitics kasi, guys, hindi lang siya pang international. Meron din local geopolitics. Gets nyo na. Okay. Si Inday, nung vice president siya, kita nyo yung geographical distribution ng boto ni Inday, na kung saan siya yung nag-top. 'Di ba? Kita nyo, blue yung kay Inday. Ito, yung green, kay Marcos. Okay? So, nakita nyo yung diferensya. Okay. Natin. Okay. Isi-screenshot ko to at isa-side by side natin. Ha? Isa-side by side natin, mga friends, para makita nyo ang pinagkaiba ng dalawa. At ito ay importante para malaman ninyo, para ma-reveal sa inyo kung bakit maaga pa lang ay winawarak na si Inday. Ang Inday ng ating buhay at buhay ng iba. Charot. Ano ba nagsabi ko? Pasensya na kayo guys ha. At napagod ako, Diyos ko day. First time ko kasi mag-gym, alam niyo naman, nakaipon na ako ng pambayad ng gym. So, nag-gym ako kanina. So, pahirapan. Diyos mio. Alam niyo naman, pag gym, kailangan. Okay. Isa side by side natin. Pero bago ang lahat, i-charge ko muna ang aking laptop kasi nga, medyo na siya, emerald. Okay. So, ayan na, makikita nyo ng side by side. So, nakikita nyo yan, guys. Okay. Ito yung kay Marcos, yung green Marcos, yung pink Lenny yan. Okay. Green Marcos, pink Lenny. So, etong blue, Inday yan. Inday yan lahat. Nakita nyo na ang diferensya, ha, mga bakla? Nakita nyo ang diferensya? Nakita nyo ang diferensya? Okay? Marcos, Inday. Marcos, Inday. BBM, Inday. BBM, Inday. Nakita nyo na. Nakita nyo na yung distribution ng nila. So, pag nakita nyo yung geopolitics, okay, regionally, kung sino yung, mas bet namin ng mas maraming bet namin si Inday, di ba? Kaya nga, si Rowena Guanzon, sinabi niya, nung panahon ng 2022, maraming bumoto na Presidente Lenny, Vice President is Inday. Okay? So makikita mo yan, Look at the distribution. Especially ito, Kita mo yung part na yan, 'di ba? Yung part na yan, Lenny. Tapos ang nag-top na Vice President si Inday. And dito rin, okay? Nakita mo yan? Lenny, pero Inday ang top na Vice President. So ito, nakita mo yan, 'di ba? Ayan din,
So, nakita niya na, tinan mo itong dito, ano bang probinsya yan? Samar or Masbate or ano ba yan? Mga bakla. Nakakahiya ako, hindi ko alam ang geography ng Pilipinas. So, Lenny ang presidente, ang top na vice president ay Inday. So, nakita mo, um, pag nakita mo ang geographical, dito ang Marcos, pag nakita mo ang geographical distribution ng BBM votes at Inday, si Inday mas solid, okay? Mas solid kaysa kay BBM. Okay. Syempre, kailangan nilang, kaya mahirap, mga ateng, kaya maaga pa lang, winawarak nila si Inday. Kasi mahirap ito eh. Okay? If you're gonna look at the local geopolitics, geographical distribution of votes, yung Inday kasi, yung Duterte votes, is very solid. Kaya lahat ng pwede nilang magawa para ma-eliminate si Inday for 2028 or para ma-weaken yung kanyang base, ginagawa na nila. Okay? Ginagawa na nila. Ngayon, wawarakin talaga nila si Inday. 'Di ba? Ang dami na nilang bala, merong ICC, merong impeachment na inannounce ni Congressman Franz Castro ng Teachers Party List, tapos sinabi ni Dalipin na fake news daw. So, fake news yung isa sa inyo dyan, sa Kongreso. Tapos, kumambyo din si Tulfo. Pero, Congressman Tulfo, ha? Gusto ko itang kurutin sa singit. Pero, next time na lang. Pero sabi rin ni Tulfo, wala daw ganun. So, todo ngayon sila deny dyan sa impeachment. Bakit? Kasi, girl, halatang halata na. Halatang halata na. So, sabi ni Rashid, mahirapan silang mawarak si Inday. Ayun na nga. Okay, kaya nga inuumpisahan na nila, after a year, binigyan lang nila ng 1-year honeymoon si Inday. After 1 year, gusto na nilang warakin. Of course, okay, itong laro, no, ang mga contender sa 2028, Tulfo, Inday, Romualdez. Gets nyo na. Okay? Si Inday kasi, solid yan eh. Solid, meron siyang political base na solid. Kung makikita natin, siguro ang political base ni Inday talaga is mga 30 million. Okay? Mga 30 million. Mga 20 million. Yung solid DDS talaga, no? Talagang, yung mga tipong ma-emerald na walang ka-emerald, basta Duterte. Yan, go. Pero itong si Romualdez, si Martin Romualdez kasi, aangkas yan sa mga botante ni Marcos, ni BBM. Okay? Ngayon, ang nangyayari kasi, mahirapan siya kasi si Romualdez, yung mga botante ni Marcos ay botante rin ni Sara. Karamihan. So, nakita yung geographic location, distribution. So, ngayon, in order to do that, because politics is about addition, kung hindi mo pa maa-add to sa'yo, kukunin mo ngayon yung iba. And ang most likely na pwede mong ligawan is the pink votes. Gets yun na. The pink votes, no? So, kukunin mo muna yan. Kaya makikita mo ngayon yung kampihan. Nakakaloka, di ba? Ang winawarak ngayon nila is si Inday at nagkakampihan ang i-deny man niya o hindi, meron lang nakikita tayong ang tawag dito is tactical alliance, okay? Bakit tactical? Because this is only for panandalian and this is for a greater strategic purpose. Itong kampihan ng Makabayan, ng LP at ng Romualdez camp, okay? Of course, ang nangyayari ngayon, okay, ang nagbe-benefit sa political base ng Duterte ay si Tulfo. Why? Because Tulfo is
Tulfo is like presenting himself as some sort of Duterte na mabilis ang aksyon, at kaya niyang mambraso, etc. Ang pinagkaiba nga lang ni Tulfo kay Digong, Digong has an executive experience. Digong has has several decades. Okay? At si Digong ay may Exhibit A. Nagigets nyo na. So, kung gusto mo kung papaano may pinapalakad ni Digong ang isang bayan, may pupuntahan ka at makikita mo kung papaano siya nagpapalakad. 'Di ba? Si Tulfo kasi wala siyang ganoon, wala siyang Exhibit A. Nag-gets niyo na wala siyang Exhibit A. Si Sara may Exhibit A. And that is Davao. Okay? Yaan ang strength ng mga Duterte. Meron silang Exhibit A. Si Romualdez walang Exhibit A. Pag pumunta ka ng probinsya ni Romualdez, parang you wouldn't be proud, no? Na ang yaman-yaman nila, tapos ganun yung kanilang probinsya. Nagets ninyo? So ngayon si Sara, kailangan itong warakin eh. Yan ang kanilang mentality. Kailangan itong warakin hanggang maaga pa. Ito ngayon itong mga dilaw, okay? Hindi ko nilalahat Itong mga dilaw ngayon, gusto rin nilang magkaroon ng shot sa 2028. Okay? So, pwede silang makibakas kay Romualdez or kay Tulfo, or pwedeng ang patakbuhin nila is si Tulfo for 2028, di ba? Tulfo and a Dilaw vice president, something like that, di ba? So, or babaguhin ni Romualdez ang konsepto ng unity, it's gonna be like Romualdez and LP. Ayon. So ngayon, si Sara kasi, kailangan siyang warakin. Why? Kasi nga, ang lakas ni Sara eh. At wala pang, and nobody alive right now knows how to beat a presidential candidate, okay, a possible presidential candidate in 2028 na elected by a majority, an overwhelming majority, nung vice president siya. Nagets ninyo? So, mahirap talaga. So, itong nangyayari kay Sara, expected ito. Expect this is not out of the ordinary course of Philippine politics na pag malakas ka na contender for president for 2028, wawarakin ka. So, ngayon, mahirapan ba silang warakin si Sara? Mahihirapan sila kasi nga buo pa yung Duterte brand of leadership. Kaya nga maraming gusto kay Tulfo dahil nami-miss din nila yung ganoon. That's Duterte. That's a Duterte brand of leadership ito kay Tulfo eh. 'Di ba? Ang pinagkaiba nga lang, si Tulfo wala siyang gobyernong wala siyang exhibit, no? Hindi mo alam kung paano siya magpapatakbo ng isang lungsod, ay ng isang bansa, kasi nga, wala naman siyang napatakbong isang lungsod. Nagets ninyo? So, it's very difficult to compare yung ginagawa niya ngayon sa YouTube. Mas mahirap yan kasing ginagawa ngayon ni Tulfo. Walang choice yung mga tao, for viral purposes eh. Okay? May natutulungan siya, sure. But the thing is, papaano mo i-compare yung ginagawa mo sa YouTube versus yung mga tao pupunta sa Davao at mapapakita, ay ganito pala magpatakbo ang isang Duterte. Nagigets ninyo? So, it's, syempre marami talagang fans si Tulfo, no? We cannot deny that. And Tulfo is very effective in what he's doing. But the thing is, mahirap i-compare. Papaano, gusto mo kasi malaman is, gusto mo mabuhay ng under a leader na may administrative skills
At dapat may nakikita kang ebidensya ng administrative skills niya dahil may pupunta ka dun sa lungsod na pinapatakbo niya, etc. So that's different, di ba? Pero ngayon, malakas si Tulfo. Ngayon si Romualdez is going to be a difficult climb for him. Kasi nga, umaangkas lang si Martin sa pangalan ng Marcos, di ba? So mahirap talaga yung kanyang emerald ni Martin. Kung bibigyan ko kayo ng comparison, di ba, remember, after mapatalsik si Ferdinand Marcos, the father, nung Cory's time, alam ko to kasi lumaki ako ng panahon ni Cory. Yung mga tao talaga noon, nung panahon ni Cory, sa paligid ko sa may recto parating sinasabi nila na buti pa nung panahon ni Marcos. At yung ganong mentality na buti pa nung panahon ni Marcos, na-carry over yan. Na-carry over yan ng patuloy na every year, buti pa panahon ni Marcos. Kaya, yung mentality ng mga tao na buti pa nung panahon ni Marcos is naging beneficial kay Bongbong Marcos. Dahil akala nila, of course, magiging like father, like son. So, binoto nila si Bongbong with the idea na buti pa nung panahon ni Marcos. Di ba ang tagal ng patay ni Ferdinand Marcos Sr.? Siyempre, wala na nakakaalam kung paano pinatakbo yung panahon ni Marcos, no? Di ba? Pero ngayon, buhay pa si Duterte. And, yung mga tao, yung mga botante ngayon with Sara, alam pa nila, no? Kung paano yung Pilipinas nung panahon ni Duterte. And of course, ngayon, di ba, nakita niyo yung nangyari sa Victory Liner? Makikita niyo sa comment section, naku, kung si Digong ang presidente niyan, di ba? Nakita niyo yung karumal-dumal na nangyari sa Victory Liner? Di ba? Basahin yung ibang comments doon, may magugulat kayo, buti pa nung panahon ni Duterte, may ganyan. So, parating na-associate pa rin kay Duterte yung peace and order, and of course, yung kampante ka ba, na kung may nangyaring ganyan, is talagang alam mo na itong si Digong, isusupalpalin niya yung gumawa nun. So, kaya ngayon, itong si Sara is, talaga to, hinahaggard talaga siya. Wawarakin talaga yan si Sara every year. Tandaan nyo, every year yan magkakaroon ng issue si Sara. As in, it's going to be Sara against the world ang mangyayari, no? On the way to 2028. Yung 2025, magiging dry run yan, yung 2025. Di ba? Magiging dry run yan. And, tingnan natin if Bongbong Marcos and Sara Duterte will endorse the same Senate candidates, di ba? So, ayun na nga. Pero, ang problema kasi dito kay Sara, mga friends, is si Sara kasi wala siyang partido. So, mahirap yan kung wala kang partido. Wala kang makinarya. So, mahirapan ka. So, ngayon, merong political base si Sara, pero wala siyang partido. Kaso, kailangan mo ng organized. Kailangan mo ng organization behind you nakikilos, no, in order to prop you up. Ayun nga lang ang problema kasi sa mga Duterte, guys. Wala talaga silang pera in order to make things happen for them. They just really rely on people's support, no? So ngayon, ang nangyayari sa atin ngayon, kung anong nangyari noong 2016, 'di ba? Na Digong, wala siyang makinarya. Ang nagtaas lang talaga kay Digong ay yung mga tao. And I don't know kung kayong mga ginawa yung for Digong in 2016, gagawin nyo kay Sara for 2028. Kasi yung laban ni Sara ng 2028, mas magiging mahirap yan kaysa sa laban ni Digong ng 2016. I'm telling you. So, yun na nga, na kaya maaga nilang winawarak si Sara. Sabi ni JD, do you think Sara also has a political strategist? Of course, meron din yan.
Sabi ni Lawrence, Sas, how should Sarah be like water amid the grotesque fireworks shown by the Bobom camp? Ano bang ginagawa ng tubig? Ano bang ginagawa ng tubig? Sabi ni Toto Brianes, totoo naman, criminals are back with the vengeance, hindi lang nababalita. True. Diba? So, yun. Kita nyo yung ginagawa nila ngayon. Binubura talaga nila sa isipan ng mga tao. Actually, nagagamitan yung camp ni Romualdez sa kaya yung mga dilaw. Yung mga dilaw, ang ginagawa nila is inuulit-ulit nila yung storya na pangit ng panahon ni Duterte. Of course, etong Romualdez camp, they will bank on that. Hindi nila gagawin yan ng derechahan. Nasasabihin na pangit yung panahon ni Duterte. They will let their enemies do that. Okay? Of course, it's going to be partnership for convenience. So ngayon, pagkatapos gawin yan ng dilaw, ang gagawin naman nila Romualdez is itong sa camp nila. Of course, lahat yung pailalim. Okay? Kasi ayaw kasi nilang magmuka na head-on collision talaga ni Sara. Of course, hindi naman tayo boba, no? Para hindi makita kung ano nangyayari. 'Di ba? So, sabi daw, sana sa midterm bumaliktad ang pangyayari. Ayun na nga, tingnan natin kung anong mangyayari, kung bumaliktad ba yan or hindi. Pero yun na nga, dapat, ayun lang ang alam natin, maaga tong sinisira to si Sara. Tingnan natin kung magiging pareho ang nangyari sa kanya sa nangyari kay Binay. So, magandang, actually, this is trial by fire itong nangyayari kay Sara ngayon. Tingnan natin kung anong mangyayari. Well, ang mga Marcos na nakabalik, di ba? Parang mas malala naman ata yung mga nangyari sa mga Marcos, di ba? Nakabalik nga sila sa Malacanang. Okay, so yun na nga, mga friends. So, it will gonna be a good, full of political fireworks leading to 2028. So, ayun lang po mga friends. Maraming salamat and have a good night and have a good weekend. Bye!